Hello mga kadags, ito na pala yung part 2 ng video natin sa front shock repair ng Honda Click 125i Game Changer. So, ito na. Nilinisan ko na ng gasolina. Tapos itong isang side, tanggalin ko tong dust seal, tsaka yung oil seal sa loob. Itong isa, okay pa naman eh, wala siyang tagas. Tsaka, yun nga, low budget sa airpot. So, pwede pa to. I-repack mo lang parehas. Para syempre, balance pa rin yung shock mo. Ganyan yung mga kadags, oh. Kaya mas maganda rin kung magpapalit kayo ng oil seal. O magre-repack kayo ng shock. Mas magandang bumili kayo ng pin. Yung pin sa oil seal. Tingnan nyo naman yung oil seal nyo. Oh. Durog na. Ayan o. Oh. Kita nyo ba yan? Wala na o. Lasod na o. Mga kadags. So, palitin na talaga to. Dito naman sa pin, ang pagtanggal nitong pin lock ng oil seal, ito may makikita kayong gatla. Tungitin nyo lang yan palabas. Sa kabila rin. Ganun lang din. So, sobrang dumi. Hindi ko makita. Nakasambanda na yung gatla. So, ayun, makita ko na. Bitin nyo, tatalsik yan. Kapag tumalsik, hindi nyo makita. So, ito. Pwede natin tanggalin tong oil seal. Pwede nyo rin gamitin dito yung ano may nabibili nun sa Shopee or Lazada. Pang tanggal ng gulong. Kasi medyo ganun yun, no? So, pag sinungkit nyo doon, mas madali. So, ngayon, wala ako nun. Di pa ako nakabili sa Shopee. So, flat screw lang muna ang gagawin. Tsaka ito, di ko naiingatan to. Pepersahin ko na to tanggalin kasi sira na to eh. Papalitan na natin. Batin nyo lang paikot, pakonti-konti. Nasikot nyo na paikot, tsaka nyo na medyo persahin. Tsaka pinalawang na. Medyo dikit na talaga siya. Pinalawang na siya. Diyan nahihirapan ako eh. Isprayan ko muna rito nung Mototech. Kung alam niyo yung Mototech. Para siyang para siyang WD-40. So wala kasi akong WD-40. Yun lang ang meron ako yung Mototech. So yung ganyan yung mga kalawang, kaya niyang palambutin yan. Kunin ko lang. Ganun lang talaga, kailangan nyo itong tiyagain, pakonti-konti, hanggang sa gumalaw yung oil seal. So nararamdaman ko dito sa ilalim, sa may pinagsisikwatan ko, medyo nagkaroon na siya ng clearance. So siguro, umangat na siya ng pakonti-konti. So ayun, tanggal na rin natin, sobrang dumi. Meron din pala tong washer. Ayan o. Mga kadags. So itong washer na to, may dalawang part siya. Merong flat. Sa ilalim tong flat. Pag ikinabit nyo na. Itong medyo round, ito yung sa ibabaw. Diyan papatong yung oil seal nyo. Ito yung paan.
gaano kadumi yung oil, oh. Ang ipanlilinis ko pala rito gas. Talagang literal na gas, hindi gas. Kasi ito lang ang meron ako, wala akong gasolina. So pwede naman din to. Nakakalinis din to ng mga langis, nakakatanggal to. Mga dumi. So sa tansya ko, kasya na to. Dito sa dalawang shock. Tapos ito palang ano nyo, yung basyo na pinag-iipunan ng mga maduduming langis, pwede nyo to ibigay sa Petron. Kahit sa Petron, mga gasolina. Yan talagang kumisilyado sa langis. Ito dasil to sa ibabaw. Tama ito. Usog na. Yung labi kasi niyan, pag sira na yung labi, yung pinakalabi na. Ito, yung ito. Pag nag-pump to, lulusot na yan. Sumasama na yung langis. Kaya di ba nga, nagli-leak. So, sira na yung labi ng oil seal mo, yung ito. Yung ito. Pag yan na lasog na yan, wala na. Lulusot-lusot na yung langis sa loob. Diba ganun nangyari? Sorry mga kadags, na-delete ko yung video nung naglilinis na ako ng ibang part niyan. Ayan mga kadags, kung napapansin nyo, may mga gas-gas na rin yung inner tube. Sana nakikita nyo yung gas-gas. Pero pwede pa yan. Mababaw pa lang naman yung mga ganyang gas-gas. Okay pa tong ano na to, inner tube. So, ito ngayon, tapos ka na siya punasan lahat, pwede na natin assemble yan. So, dito muna ako yung sa isa, yung hindi ko tinanggal yung oil seal. So, yung pin, spring, kahit magkabaliktaran yan, iulog mo dito. Tama ba? So, ito, tad.
spring, yung maliliit na clearance sa baba. Mali. Mali pala, mali. Inner tube, yung pin, inner tube, pasok mo dyan sa loob. Tsaka mo ipapasok dito. So pagpasok dito, gagawin ko, paira ko muna to ng konti langis para smooth lang yung pasok ng inner tube dito sa oil seal. Konti lang, gapatak lang kahit dyan sa oil seal para hindi ma-damage yung oil seal. Pasok lang. Spring, so nakalimutan natin yung pin. Lito na rin ako. Repeat, ako na yung inner tube. Tingnan natin kung pwede namang ipasok yung pin nung nakalagay na inner tube. So medyo madumi talaga ito mga kadag. Grabe yung kalawang. Wala kasi sa Honda eh. Bumili na rin ako nito. Wala daw silang dumarating na stock na ito. Tagal na. Siguro mga 3 Honda rin yung pinuntahan ko. Puro ganun sinasabi. So hindi na ako pumunta sa iba. Sa mga shop naman, tingin ko, yung ganito, mahirap din hanapin to. So, hanapin nyo yung groove, flat screw. Yan. So, ipasok ko na yung magkabilang dulo, ilalapat ko na lang. Tutulak-tulak ko na lang doon ng flat screw hanggang papunta siya ron sa may kanal niya. So may groove para lock na siya yung oil seal. Narinig niyo yun, yung tumunog na yun. Ibig sabihin nun, pumasok na siya sa kanal. So madali lang siyang gawin, hindi siya ganun kahirap. Yung dust seal. Yun, dapat na. Hindi nyo naman dito yung persen kasi itong part na to matigas to eh. May bakal sa loob yan eh. Huwag lang itong labi nung nakakapit sa inner tube. Kasi pag na-damage to, hindi nyo na masisilyat. Allen, bolts. Ayun ha. Higpitan mo lang ng konti. Mamaya ko na ipa-final lang higpit ko. Pag nakakabit na dito. Okay na yan. Pwede na itong salinan ng langis. So yung nabili ko, partner pala siya. Oil seal, tsaka dust seal. Kasi na ito eh 320. Kung mapapansin nyo rito sa oil seal, magkaiba siya. Ito, may kita mo yung mga labi nyo. Ito alam ko ano to eh, sa ilalim to. Kasi pag nagpa-pump na yung inner tube mo, isisilyado niya yung langis na hindi makalabas kapag umaangat na yung inner tube mo. Itong isang itsura, pagka ganito itsura, sa ibabaw to. So, kabit na natin. Washer, yung flat na side, dito sa baba. Oil seal, ibabaw, yung ilalim. Importante, kaya kung paano nyo malalaman kung ilalim o ibabaw to, yung labi eh, yung sa labi ng oil seal.
Yayakap kasi yan dun sa ano eh, inner tube eh. Sana nasusundan nyo mga kadags yung paliwanag ko. Sorry kung medyo dami kong pinapaliwanag. O gusto ko lang rin step by step para pwede nyo talagang i-DIY ito. Kahit na bago lang kayo nagmumotor, yun, sa may tools ka lang, kahit sa bahay ka lang, wala ka. Hindi na kailangan pumunta na siya. Ikaw kaya mo itong gawin. Yun lang, provide ka lang ng tool. Sa pagkabit, gagamitin ko pampokpok. Kasi siya yung kasukat na itong oil seal. Inisa natin. Pag ginagip natin doon sa bago, hindi madumihan yung bago. Pupukpukan mo lang ito ng sagad. So tingin ko pwede na to. Yung pin ulit. Yun, kabit na. Dust seal na bago. Konting oil. Para smooth lang. Ganun lang, tinulak ko lang. Dapat na. So maganda talaga pag may langis. Dumudulas lang kasi yan eh. Dito sa mga metal. Yung goma kapag nalagyan ng langis. Yung pin ulit, spring, kahit bali-baliktad dyan, pag gano'n ang pasok. Spring. Ayan. Tumasin. Malimutan. So pwede na natin salinan ito ng langis at isara. Yung takip pala oh, limutan kong linisan. Linisan ko na rin saglit. So ayan mga kadags, nakikita nyo ba? 65 ml ang ilalagay ko doon sa isang shock. So yung sa kabila, ganun din. Yun, pwede nang isara to. Ganun lang ulit. Ikitan yan dyan, tapos ikakabit yung pin. Medyo mahirap din, pero kapag sanay lang kayong gawin to, makuha nyo rin, kailangan nyo lang talaga ng kasama. So sa paglagay ng pin, ganun din. Kabilang side muna, ipapasok mo. Isang side, tapos yung kabila rin. Ganun lang. Siyempre kailangan i-sure mo na papasok siya ron sa kanal niya para nakalak talaga. Yeah. Yun mga kadags, medyo madali talaga pag may kasama ka. Pwede mo ulit ibaba, i-check mo yung pin. Talaga bang nakalapat dun sa groove niya. So okay na yan. Itong ilalim, ipa-final ko pa to ng higpit. Pero pag nakakabit na dun sa motor. So sabi nila 60 ml lang ang standard ata nito sa clip. Kasi yung sa akin, nakaraan ginawa ko na yon 60 nilagay ko. Nalalambutan ako. So ang ginawa ko, nagdagdag pa ako ng 0.5. So nung nagdagdag ako, yun, mas yung bounce nung yung rebound, tsaka yung ang ganda na. Mas gusto ko yun, 65. So ito, ganun na din ginawa, hindi na ako magbaback jump ulit. Ito palang pansalin ko ng pork oil. Nabili ko lang din to sa Shopee ba? O Lazada. Sa 100 plus din to eh. So maganda rin may ganito kayo. Kasi maganda niya, may sukatan siya. Mahina kasi ako sa tensyometer eh. Hindi ako marunong nun. Taga ako yun sa may. Maganda pa sa kanya, meron siya sa kabila.
meron din siya dito. So ito kahit mabura to, meron ka pa. Diba? Ito maganda sa kanya. Okay na. Okay na pa. Double check ulit. Wala pa ba? So, yun, nakalapat naman. No, pwede na natin ibalik. Tignan nyo rin siya ka pag pinalik niya na. Kasi itong may ganito, dito yan sa kaliwa. Para yan doon sa disc brake. So, yung isa, walang ganun. Dito yan. So, dito na. Pag ayaw pumasok, lock screw. So, yung dito. Pag nagbabalik pala ako nito, inuuna ko yung nandito sa pinakataas. Sa kabila ganun din. Titingnan nyo to mga kadags kung pantay siya. Dapat smooth lang to yung kabilaan. Ano kung mapapansin nyo, mababa masyado to. So iangat ko yan. Yun o. Yan ang dapat yan. Smooth na smooth. Testing. Kita nyo mga kadags. Yan lang dapat yan. Smooth. So okay na yan. Pwede natin final na higpit tong dalawa.
So yung balik ko nung ay baliktad. Kanina kasi ito nandito sa kabila. So okay lang naman yun. Wala namang ano yan. Kahit magkabaliktad yan. Problema yan. Huwag lang yung baliktad yung ito. Tawag dito. Collar. Collar ang tawag daw dito, sabi sa Honda eh. So yan ang hindi pwede magkabaliktad. Mas mahaba dito lagi sa right side. Yung maikli sa left side. So ayun mga kadags, naibalik na natin lahat. Maganda na siya mga ano, kadags. Papalag na to rito sa amin. Marami lubak rito sa amin eh. Matutuwa na si Airtox na ito. Pag ginamit na to, hindi na nakakangalay gamitin yung motor. So siguro dito ko natapusin yung video ko. Sana makatulong sa inyo. Inaantok na rin ako. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.